Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Diretso na po tayo dito sa ating pag-uusapan. Meron po kasing inilabas na statement itong si Senator Raffy Tulfo. At ito po, ilalagay ko po dito sa ating screen. Ayan mga kababayan. At meron po kasing naglalabasang mga spliced video ni Senator Idol Raffy Tulfo, yung kanyang programa na ito naman ay na-air roughly 4 years ago. Yan po ay, yung episode na yan ay pinalabas noong 2020. So, matagal na po yan mga kababayan. At yan po ay kumakalat ngayon bilang propaganda. Tingin ko dyan mga kababayan, propaganda laban dito kay Senator Raffy Tulfo. Eto nga propagandang ito mga kababayan ay pinapakalat nila to deliberately destroy itong imahe ni Raffy Tulfo. Ngayon, ano ba yung video na yon? Yung video na yun mga kababayan ay may kinalaman po sa isang sundalo. At ang sundalong ito, mga kababayan, ay inireklamo ng kanyang asawa. Actually, hindi pa asawa kasi hindi pa sila kasal. Sabihin natin fiancé. So, nireklamo siya ng kanyang fiancé dahil eto nga ang kanyang fiancé, itong babae, di umano ay buntis. Ang gusto lang naman ng babae dito sa kanyang boyfriend na sundalo ay pakasalan. Kasi nangako naman daw itong sundalo na siya'y pakakasalan. Pero nung medyo tumagal, eto na, parang ayaw na, umatras na itong sundalo at ayaw ng pakasalan itong babae. At syempre, habang nagsasalita itong dalawa, nasa gitna lang po si Senator Raffy Tulfo. At base doon sa naririnig niya, sa sinasabi ng lalaki at sinasabi ng babae, parang lumalabas na talagang merong ibang dahilan kaya umiiwas itong sundalong lalaki. Kaya nakapagbitaw ng salita si Senator Raffy Tulfo, ang sabi niya, itong sundalong ito ay duwag. Duwag in the sense na hindi niya kayang panindigan yung ginawa niya sa babae. At doon sa sinabi ni Senator Raffy Tulfo, siya ay nakapagbiro nang sabi niya, baka naman dahil duwag ka, baka pagdating mo sa harapan ng gera, ikaw pa yung unang tumakbo. Na inamin naman ni Senator Tulfo na biro. Pero yung sinabi niyang duwag, etong sundalong ito dahil ayaw niyang harapin yung kanyang responsibilidad sa babae, mukhang seryoso itong si Senator Tulfo. So ngayon, yung salitang yan, ngayon ay ginagamit netong mga ng mga, alam nyo na, gustong sumira sa imahe ni Raffy Tulfo. And kung papansinin natin mga kababayan, sino-sino kaya ang gustong sumira kay Senator Raffy Tulfo? Kung mapapansin natin, itong video ito ay lumabas after ma-release itong survey sa 2028 presidential elections na kung saan mga kababayan, nalampasan ni Senator Raffy Tulfo si Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, ito lagi ko po sinasabi. Marami na rin nagsabi sa akin, mismong taga Davao, na ganito raw talaga maglaro itong mga Duterte. Kasi kung mapapansin nyo rin, nung medyo ito si Tambaloslos, mga kababayan, ay parang nagpapahiwatig na siya tatakbo bilang presidente. Ang ginawa ng grupo ni Sara Duterte ay unti-unti nilang sinisiraan etong si Romualdez. At kung mapapansin niyo, lahat ng diskarte nila dyan sa Davao, ayon na rin doon sa nagsasabi sa akin na source, ganun daw talaga style nila. Ang gagawin nila, kahit matagal pa eleksyon, unti-unti nilang sisiraan yung kalaban para pagdating ng eleksyon, sirang-sira na para masigurado ang kanilang panalo. So ito mga kababayan, ay malamang, sabi nga dito, ito ng all video na to, ay suspiciously lumabas after nitong release ng surveys.
which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform as assigned by retired soldiers. Ito, alam niyo mga kababayan, sa tingin ko lang sa tingin ko, yung sinabi ni Senator Tulfo, kung ikaw talaga sundalo, hindi mo papansinin yun eh. Ba't ka mag-react ng ganun? Eh kung ikaw alam mo mismo sa sarili mo matapang ka, bakit ka mag-react? Mag-react ka kung tinamaan ka, kung duwag ka. Saka actually yung term na duwag, hindi naman yung sinabi sa lahat ng sundalo. Nasabi niya lang yon na duwag dahil nga doon sa sundalo na yon na hindi tumutupad sa kanyang sinasabi at hindi pinaninindigan ng kanyang responsibilidad. So ito nagtataka ko, bakit magkakaroon ng manifesto itong mga uniform personnel na to? But meron din ba kayong nabuntis na hindi niyo pinanagutan? At masyado kayong affected dun sa sinabi ni Tulfo? Pero lang, kung ginagamit nyo yan bilang propaganda laban kay Tulfo, o baka naman nasabihan kayo, merong nag-uudyok sa inyo na ganito gawin ninyo, siraan ninyo si Tulfo, sino ba makikinabang dito? Hindi alam na this. Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, napakababaw naman na dahilan yon. Wherein talaga naman totoo naduwag yung duwag yung sundalo na yun, pero hindi niya pinindigan yung kanyang ginawa. Tapos ito nangyari, yung palang sundalo na yon after mga ilang weeks, after nung nareklamo, namatay daw sa labanan. So parang nangyari, sinisi si Tulfo. Ano namang kinalaman ni Raffy Tulfo doon sa pangyayari, sa pagkamatay nung sundalo doon sa kanyang programa sa Raffy Tulfo in Action? Alam niyo mga kababayan, kapag gusto ka talaga siraan, gagawa sila ng kwento, gagawa sila ng paraan para magawan ka ng issue. Kaya, ito lang naman masasabi ko huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga ganyang klase mga tao. Tingnan niyo po muna yung kanilang mga layunin. Bakit ganun sila? Hindi kaya sila natitreaten kay Tulfo? Dahil nga, dito sa lumalabas ng mga presidential surveys, mukhang nagna-number 1 itong si Raffy Tulfo. At ngayon pa lang, gusto na nilang sirain. Dahil nga dun sa kanilang pangarap na makapwesto sa pinakamataas na posisyon dito sa ating gobyerno, na halatang-halata naman, ngayon pa lang gustong-gusto na nila. Kung mapapansin nyo, grabe paninira nila dito sa gobyerno natin. Bakit ganon? Siyempre, kapag sariling interes na pinag-uusapan, wala na silang pakialam. Kung totoo sinasabi nila, importante sa kanila makapanira, magawa ng issue yung gusto nilang siraan, para in the end, sila yung mananalo. Nakakalungkot lang kasi pati ba naman yung mga tao na hindi naman dapat madamay nagagamit sa politika. Sabi dito, masakit isipin na ang mga kasundaluhan natin ngayon ay nadadawit na rin sa mga isyong pampolitika. Iba talaga ginagamit Iba naman talaga nagpapagamit pa Minsan mga generals nagpapagamit pa Marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang, lalo na sa usaping ito na halos mag-aapat na taon na ang nakaraan. Kawawa naman yung sundalo na to. Ito naman sinasaluduhan natin kasi nga, kumbaga siya ay namatay dahil sa paglilingkod sa bayan. Yung nga lang, minsan sa buhay niya, may pagkakamali siya dahil dun sa nangyari sa kanyang fiancé. Ang problema, ginagamit tuloy sila. Ginagamit na itong mga walang hiyang ang gusto lang ay pansariling kapakanan. Sa kanilang political agenda. Sinasabi tuloy, wala daw respeto ito si Raffy Tulfo. Ito mga kababayan mismo silang naglabas na itong statement at ito, babasahin ko, malaki ang respeto ni Senator Tulfo sa mga kasundaluhan dahil para sa kaalaman ng lahat siya ay galing sa angkan ng mga military
Ang kanyang ama na si Lieutenant Ramon S. Tulfo Sr. ay miyembro ng Philippine Scouts na lumaban sa mga Hapon at kalaunan ay nalipat sa Philippine Constabulary na napromote bilang colonel dahil sa pagiging commander na babad sa operasyon sa field. Ang kanya namang lolo na si PFC Felix Tulfo ay isa ring miyembro ng Philippine Scouts at kasama sa mga nasawi sa Bataan Death March sa Kapas Tarlac. Parehong nakahimlay ang ama at lolo niya sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio. Dagdag pa sa kanila ay ang tsuhin ni Senator Tulfo na miyembro ng United States Army Forces in the Far East. Si Staff Sergeant Sabas Tulfo na pinadala rin dito sa Pilipinas upang lumaban kasama ang mga Pilipino. Katunayan nito na dumadaloy sa dugo ni Senator Tulfo ang lahi ng mga sundalo dahil din kung bakit nananatiling mataas ang respeto niya sa mga kasundaluhan. Natatandaan na dumulog sa programa ni Senator Tulfo ang fiancé ni Corporal Canlog na si Desiree Seraos dahil hindi pinandigan ni Corporal ang pagbubuntis niya. Dagdag pa nito ay napahiya si Daisy sa kanyang pamilya, kaibigan at komunidad ng last minute na umatras si Corporal sa kanilang kasal na nakahanda na. Nakalipas sa ilang araw, nasawi si Corporal Canlog at isa pa niyang kasamahan sa isang military operation nang makaengkwentro nila ang makakaliwang grupo. Ang tanong, tama ba nasisiyan ng isang sibilyan na walang kinalaman sa tactical lang operational command sa nangyari? Hinikayat namin na lahat na maging mas mapanuri sa mga lumalabas na issue na maaaring ginagamit lamang ang patriotismo at serbisyo natin sa bayan para lang isulong ang ilan sa kanilang mga personal na interes lalo na sa politika. Makakaasa ang lahat na mananatiling tapat sa ating AFP si Senator Tulfo. Patuloy niya ring susuporta ng mga panukala na magpapatibay sa ating mga kasundaluhan na walang sawang tumataguyod upang pangalagaan ang soberanya ng ating bayan. So yan mga kababayan, napakasimple lang naman ng panawagan ng kampo ni Senator Tulfo. Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa kanilang mga political agenda. Kanilang mga sinasabi na paninira, tingnan po natin maigi kung saan ang gagaling yung mga ganyang klaseng mga paninira. At sana po mas lalo pa tayo maging mapanuri sa lahat ng mga inilalabas silang issue, lalong-lalo na po sa social media. So yun lang po mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to, at sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.